Noong 1968 sa gitna ng digmaang Vietnam, isang pulutong ng mga sundalong Amerikano, habang nagsasagawa ng misyon sa isang liblib na lambak, ay biglang pinaslang ng brutal ng isang misteryosong umaatake. Ang nagdulot ng matinding takot, ay ang katotohanang hindi pa nila nakikita ang tunay na anyo ng kalaban. Nang halos buong pulutong ay tuluyang nawasak, upang imbestigahan at hanapin ang nawawalang pulutong na ito. Isang piling unit ng reconnaissance na may codename na Vulture, na ipinadala ng kanilang mga superior sa liblib na lambak, upang magsagawa ng search and rescue mission. Nang lumapag ang helicopter na nagdala sa kanila, akala ng lahat na isa lang itong ordinaryong misyon, tulad ng dati. Ngunit ang lambak na kanilang papasukin, ay nagtatago ng isang sinaunang mundo na pinamumunuan ng nakamamatay na mga kakilakilabot. Pagkalapag, agad silang damapa sa lupa upang magmasid, at dahan-daang tumayo lamang matapos nilang kumpirmahing ligtas ang paligid. Ngunit pagkapasok pa lang nila sa kagubatan, agad silang binalot ng kakaibang kapaligiran. Sa lupa, mayroong napakaraming malalaking bakas ng paa. Habang pinag-aaralan ni Kapitan Ryan ang mga bakas na ito, may nakita namang balahibo ang isa pang sundalo. Malaki ito at malapit lang sa kanila. Sapat na ang mga palatandaang ito para patunayan na mayroong malaking nilalang sa masukal na kagubatan na hindi pa natutuklasan ng tao. Hindi nagtagal, nakita rin ang koponan ng isang backpack na nakakalat sa lupa. Agad itong binuksan ni Kapitan Ryan at nakita ang isang diary ng nawawalang kasamahan. Nakasulat sa diary ang pangalan ng mga sundalong namatay araw-araw. Ibinunyag din ito na may isang nakakatakot na nilalang na nangangaso sa kanila. Dahil dito, agad na naramdaman ni Ryan na may masamang mangyayari. Upang mabilis na mahanap ang kinaroroonan ng mga nawawalang sundalo, umasa si Ryan sa mga pahiwatig sa diary, at pinangunahan ang koponan na lumalim pa. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang marinig nila ang isang nakakatakot na dagandong, na umalingaw-ngaw mula sa hindi kalayuan. Ang buong pulutong ay natakot at hindi makahinga. Huminto lamang sila at maingat na nagmasid sa paligid. Habang papalapit ang dagandong, biglang hinayla si Private Baker ng isang hindi nakikitang puwersa. Dahil sa dilim ng gabi, hindi niya makita kung sino ang umaatake. Kinuha lamang niya ang kanyang baril at walang tigil na nagpaputok sa paligid. Sa huling sandali, sa kabutihang palad, nakatakas siya mula sa pagkakahawak ng halimaw. Nang makabalik sa kanyang mga kasamahan, buong pagmamalaking sinabi ni Baker, na ang sumalakay sa kanya ay isang halimaw, isang higanteng halimaw. Nang marinig ito, mahigpit na binalaan ni Kapitan Ryan ang buong grupo na laging maging alerto. Dahil kung gutom ang halimaw, malaki ang posibilidad na sila ang maging hapunan nito. Kailangan na ngayong umalis ng mabilis ang buong grupo sa teritoryo nito. Ang mas nakakatakot ay hindi nila alam na ang nilalang na kanilang tinutukoy ay hindi lang iisa. Samantala, isang pulutong ng mga sundalong Ruso ang pumasok din sa kagubatan. Nang marinig ang putok ng baril mula sa direksyon ng pangkat ng mga buiter, agad silang naghanap upang makita ang bakas ng mga sundalong Amerikano. Matapos makita ang maraming basyo ng bala na nakakalat sa lupa, naging alerto ang pulutong ng mga sundalong Ruso ngunit hindi nila alam na may isang higanteng nilalang sa likuran nila, na tahimik na sumusunod. Sa isang iglap, ang ulo ng isang sundalong Ruso ay naputol ng dinosoro. Nakita ito ng kanyang mga kasamahan at sinundan ang bakas ng dugo upang hanapin siya. At sa isang sulok, natagpuan nila ang isang bangkay na halos hindi na makilala dahil sa mga kagat. Sa pag-aakalang ito ay gawa ng mga Amerikano, ang kapitan ng mga sundalong Ruso ay nag-utos na tugisin ang mga sundalong Amerikano para maghayganti. Sa kabilang dako ng kagubatan, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga sundalong Amerikano sa kanilang nawawalang kasamahan. Nang makita ang isang malaking ngipin na nakakalat sa lupa, agad may nagmungkahi na itigil na ang misyon at bumalik sa base. Ngunit nanatiling desidido si Ryan na tapusin ang misyon. Dahil wala ng ibang paraan, sumunod na lang ang buong grupo sa utos. Sa utos ng kanilang kapitan, ipinagpatuloy nila ang misyon batay sa mga pahiwatig. Ngunit habang naglalakad pa sila, may naramdaman ng isang sundalo sa ilalim ng kanyang paa. Nang masuri nila ng mabuti, nagulat sila na ito ang bangkay ng kanilang kasamahan na hinahanap nila. Puno ng sugat ang buong katawan ng biktima. Malinaw na hindi ito gawa ng tao. Habang hindi pa sila nakakabangon sa gulat, isang malaking anino ang biglang lumitaw sa harap nila. Agad na pinaputukan ng buong koponan ang kanilang mga baril. Galit na sumugod sa mga dinosaur, kahit na pansamantalang napigilan nila ang kanilang pag-atake. Ngunit kung patuloy silang lalaban ng ganito, baka mamatay silang lahat dito. Nang makita ang mapanganib na sitwasyon, nagmadaling nag-utos si Ryan na humanap ng daan palabas. Salamat sa kritikal na sandali, napatay nila ang ilang dinosaur. Sa pamumuno ng kapitan, nakatago ang buong koponan sa isang kuweba. Ngunit sunod-sunod ang trahedya nang matuklasan nilang ang lugar na ito ay ang pugad ng mga dinosaur sa kritikal na sandali.
Napilitan silang kumapit sa mga baging sa bangin at umakyat, para makatakas sa mga kuko ng mga dinosaur, na uhaw sa dugo. Gayunpaman, si Ryan at ang kasamahan niyang si Leon ay naligaw mula sa pangunahing grupo. Samantala, ang pangunahing grupo, pagkatapos umakyat palabas ng kuweba, hindi pa man sila nakapag-usap kung ilang dinosaur na ang napatay nila. Agad silang nakakita ng isang higanteng nilalang na dumaan sa harap mismo ng kanilang mga mata, na nagpatindig balahibo sa lahat. Kinabukasan, habang tumatawid si Ryan at Leon sa isang bukas na espasyo, nakakita sila ng malaking bato sa unahan. Maingat silang lumapit para tingnan. Nang makarating sila, nalaman nilang hindi pala ito bato, kundi isang dinosaur na natutulog sa lupa. Mabilis silang nakita ng mga dinosaur. Nang marinig ang ingay, agad bumangon ang inang dinosaur. Galit na galit itong humabol sa direksyon ng kanilang pagtakas. Nagmamadaling binaril ni Leon, ngunit napansin niyang makapal ang balat ng halimaw. Kaya walang silbi ang ordinaryong bala. Sa kabutihang palad, mabagal ang pagdalaw nito. Nang hindi na nito maabyutan ng dalawa, huminto ito. Gayunpaman, nang akalain ni na Ryan at Leon na ligtas na sila, ang dinosauro ay biglang umikot mula sa likuran nila at muling umatake. Kinabukasan, naghanda ang pangunahing grupo upang hanapin sina Ryan at Leon. Ngunit may pumihil sa kanila at sinabing mapanganib ang sitwasyon sa gubat dahil sa mga dinosauro. Hindi pa nga sila sigurado kung mabubuhay sila. Paano pa kaya sila makakapagligtas ng iba? Ngunit agad na sumalungat ang isang itim na sundalo sa grupo. Kinumpirma na si Leon lang ang may radyo, at kailangan nilang hanapin siya para makatawag sila ng tulong. Para makaalis sa lugar na ito, sa huli, kinailangan nilang magpatuloy. Sa oras na ito, si Ryan at Leon ay patuloy na tumatakas mula sa galit na paghabol ng dinosauro. Sa kritikal na sandali, nakaisip si Ryan ng isang plano. Naalala niya na sa mapa ay may markang hindi kalayuan ay mayroong maliit na ilog. At kung makakababa sila doon, marahil ay makakatakas sila sa nakamamatay na kagubatan na ito. Sa huli, nakarating din silang dalawa sa ilog. Habang iniisip nila kung paano bumaba, hinabol sila ng isa pang dinosauro. Nakita ito ni Ryan at agad niyang hinayla si Leon para tumalon pababa. Sinubukan ng dinosauro na sumunod ngunit nadulas at nahulog din sa tubig. Hindi inaasahan, ang halimaw na ito ay isa ring amphibian. Si Ryan ay kailangan lang umiwas sa paghabol ng dinosauro, habang buong lakas na hinihila si Leon patungo sa pampang. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, may isang babaeng dumaan sa tabi ng ilog. Sa tulong niya, matagumpay silang nahila sa pampang. Ang babae, na nagpakilalang si Sofia, ay nagsabing matagal na siyang nakatira doon. Siyempre, marami na rin siyang beses na nakita ang mga dinosaur sa kabilang ibayo ng ilog. Sinabi ni Sofia na tumatawid sa ilog ang inang dinosaur. Dahil umalis na ang lalaking dinosaur, responsibilidad na niya ang manghuli. Kaya, sa ngayon, hindi ang mga tao ang pangunahing target nito. Sa ngayon, ligtas pa rin sina Ryan at Leon. Ngunit ang ibang tao sa gubat ay hindi ganoon kaswerte. Kung hindi sila makakahanap ng paraan upang makatawid sa ilog, ang manatili roon ay nangangahulugan lamang ng kamatayan. Samantala, ang mga sundalo na naglalakad sa kagubatan ay nakarinig ng kakaibang ingay. Maya-maya, iba't ibang uri ng dinosaur ang sunod-sunod na lumitaw sa paligid nila. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, nakatagpo lang sila ng mga uri na hindi masyadong agresibo. Hindi tulad kagabi, halos wala silang intensyon na umatake. Lalo na ang mabait na Brachiosaurus na tahimik lang na sumusunod sa likuran nila. Pagkatapos, ang grupo, gamit ang mapa na hawak nila, ay nagsimulang hanapin ang Research Station No. 4 dahil iyon ang pinakaligtas na lugar sa lugar na ito. Kasabay nito, sina Ryan at Leon ay dinala ni Sofia sa bahay niya at laking gulat nila. Ang lugar na ito ay ang Research Station 4 sa mapa. Pagkapasok sa Research Station, agad napansin ni Ryan na may kakaiba. At nang marinig niya ang kwento ni Sofia, lalo siyang naniwala na ang kagubatan na ito ay nagtatago ng isang nakakatakot na sabuatan. Ilang taon na ang nakalipas, si Sofia ay kasama ng isang research team na pumunta dito sa ilalim ng pamumuno ni General Borodin ng Russia. Matagumpay silang nakagawa ng gamot na kayang buhayin ang mga dinosaur. Ngunit pagkatapos ng matagumpay na eksperimento, inutusan ni Borodin na patayin ang lahat ng mga mananaliksik. Napilitan si Sofia na magtago sa isang kuweba at matapos ang ilang araw ng gutom at uhaw, maswerte siyang nakaligtas. Nang malaman ang katotohanan, agad na inakala ni Ryan na binuhay muli ng Russia ang mga dinosaur para gamitin laban sa mga Amerikano. Kaya agad siyang tumawag sa kanyang superior gamit ang radyo. Umaasang magpapadala sila ng helicopter para sunduin siya. At kasabay nito ay magpadala rin ng karagdagang tropa para iligtas ang mga sundalong naiwan sa gubat. Gayunpaman, nang marinig ang ulat, inakala ng kanyang superior na nakakain si Ryan ng knuckle alasong kabuti kaya siya nagsasalita ng kung ano-ano. Sa sandaling ito, ang mga sundalo sa gubat ay patuloy pa rin
Naglalakad nang biglang may narinig silang ilang putok ng baril mula sa di kalayuan. Maya-maya, isang sundalo ang bumagsak, at nang makita ito ng iba, agad silang gumanti ng putok. Lumabas na nakatagpo nila ang isang pangkat ng mga sundalong Ruso. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang putukan sa buong lugar, at ang lambak ay mabilis na naging larangan ng digmaan ng dalawang panig. Naglaban ang dalawang panig, na hindi man lang napansin ang papalapit na dinosoro. Nang umabot sa sukdulan ng labanan, isang anino ng Tyrannosaurus ang biglang dumaan sa paningin. Nang makita ito, sabay-sabay na itinaas ng dalawang panig ang kanilang mga baril at binaril. Ang mismong Tyrannosaurus ay bumulusok mula sa langit, gamit ang tuka. Nitong matalim na tila kayang tumusok ng kahit ano. Sa takot na mga mata ng iba, mabilis siyang naging merienda para sa Tyrannosaurus. Sa pagkakataong ito ng kaguluhan, matapang na umatras ang pangkat ng mga sundalong Amerikano. Nang makita ito ng mga sundalong Ruso, agad din silang naghanda na lumipat sa ibang posisyon. Dahil kung mananatili sila, baka mamatay silang lahat, ngunit hindi sila ganoon kaswerte. Mabilis na naabutan ng kawan ng Tyrannosaurus ang dalawang sundalong Ruso, at malupit na pinatay silang lahat. Sa kabutihang palad, ang mga sandata sa kanilang kamay ay pansamantalang naitaboy ito. Habang sugatan ang Tyrannosaurus Rex, sinubukan nilang bilisan ang pag-alis sa bukas na lugar. Hindi nagtagal, nakarating ang maliit na grupo ng mga sundalong Amerikano sa isang ligtas na posisyon. Sa 5 tao, isa lang ang nasugatan sa binti, habang humihinto sila upang magplano. Dumating si Ryan at ang iba pa dahil narinig nila ang putok ng baril. Agad niyang sinabi sa lahat na may ligtas na kanlungan si Sofia. Maaari silang pumunta doon muna, upang hintayin ang rescue team mula sa command center. Gayunpaman, nang handa na silang umalis, muling umalingaw-ngaw ang dagandong ng mga dinosoro sa buong lugar. Agad na pinayuhan ni Sofia ang lahat na manatili sa kanilang lugar. Kung hindi ay lulurayin sila ng mga ito. Pagkatapos, kinubkob ng mga dinosoro ang grupo. Ang matinding putukan ay pumihil sa kanila na lumapit. Ngunit habang dumarami ang mga dinosoro, hindi lamang nauubos ang bala ng koponan, kundi bumabagal din ang kanilang mga galaw. Sa gitna ng kaguluhan, isang sundalo na nagngangalang Loki ang kinaladkad ng dinosoro. Habang ang iba ay naghahanda ng sumugod upang iligtas si Loki na kinaladkad papasok sa gubat. Hinarap niya ang kawan ng mga dinosaur at lumaban ng buong lakas. Ngunit mabilis siyang natamba. Pagkatapos, tumakbo ang mga maliliit na dinosaur sa takot. Akala ni Loki ay ligtas na siya, ngunit isang kakaibang tunog ang biglang narinig mula sa damuhan. Si Ryan at ang kanyang mga kasamahan ay nakalapit na, ngunit hindi nila nakita si Loki o ang anino ng dinosaur. Upang makuha ang atensyon ng kanyang mga kasamahan, ginamit ni Loki ang kanyang huling lakas upang kunin ang punyal. Buong lakas niyang sinaksak ang leeg ng dinosaur. Ang matinding sakit ay nagpaungol dito ng matindi. Narinig ni Ryan at ng iba pa ang ingay at agad na nagpaputok. Pagkatapos ng maraming pagsubok, sa wakas ay nagtagumpay sila sa pagtaboy sa dinosoro. Nakakalungkot, si Loki, bagaman humihinga pa, ay nakagat na at tuluyang nabago ang anyo. Hindi na siya makatayo at makalakad ng mag-isa, na nagpapahirap sa pag-atres ng buong grupo. Doblehin na ang hirap. Iminungkahi pa rin ni Sofia na iwanan ang nasugatan, ngunit determinado si Ryan na dalhin si Loki pabalik, kaya mabilis na ginamo ng lahat ang sugat. Gumawa sila ng pansamantalang stretcher para kay Loki at naghanda na buhatin siya pabalik sa research station. Matapos ang maraming pagsubok, sa wakas ay nabuhat din ng grupo ang nasugatan pabalik sa istasyon. Gayunpaman, dahil sa labis na pagkawala ng dugo, nagsimulang manginig si Loki. Kailangan siyang bigyan ng pain reliever at gamot para sa pagtigil ng dugo kaagad. Sa kabutihang palad, may dala silang pampakalma, ngunit nang maghahanda na ang lahat na mag-inject ng pangalawang dosis, biglang natuklasan ni Ryan na palihim itong kinuha ni Sofia. Agad niya itong sinundan upang tanungin, ngunit hindi siya direktang sinagot nito. Sinabi niyang may pagkakataon siyang pigilan ang lahat ng ito. Lumalabas na ang plano ni Borodin ay hindi lang basta pagbuhay ng mga dinosaur. Sinabi ni Sofia na siya ay isang paleontologist, at ang kanyang asawa ay isang nuclear scientist. Pareho silang ipinadala dito para sa isang misyon ng pananaliksik. Pagdating nila, natuklasan nilang sinusubukan ni Borodin ang isang particle collider. Noon, may nagbunyag na gusto niyang pag-aralan ang mga wormhole, na may layuning tulungan ng Soviet Union na talunin ang US gamit ang mga wormhole, para dalhin ang tangke mula sa bansa diretso sa White House. Bilang resulta, nagkamali ang eksperimento, na nagdulot ng wormhole na lumitaw at kumonekta sa panahon ng dinosaur sa nakaraan. Sinabi niya na kayang pigilan ng grupo ang lahat, ngunit pagkatapos ay inutusan ni Borodin na patayin ang lahat, at siya mismo ay nagsimulang muling bumuo ng isang makina, ng ibang collider. Sa kabutihang palad, alam ni Sofia kung nasaan ang makinang iyon. Gusto niyang tulungan siya ng squad na pigilan ang lahat ng ito. Kung hindi, mas marami pang tao ang maaapektuhan. Hating gabi na at 12-12 ng dinosaur ang nagbabanta sa labas.
Hindi na rin ligtas ang research station. Sa oras na ito, 1 oras na lang at darating na ang rescue helicopter. Upang ligtas na malampasan ang panahong ito, lahat ng miyembro ng team ay nakahiga sa bintana, nagbabantay, at kapag nakita nilang lumalapit ang mga dinosaur, agad silang nagpapaputok upang patayin ang mga ito. Nang akalain ng lahat na naitaboy na ang mga dinosaur, hindi nila alam na may mas malaking panganib pa sa likod. Mabilis na nakuha ng tunog ng putok ang atensyon ng mga dinosaur. May isa pang dinosaur na sumugod sa grupo, at pinaputokan nila ito ng buong lakas. Sa huli, nakapasok sila sa loob at naisara ang bakal na pinto. Gayunpaman, hindi pa tapos ang panganib. Tumingala ang lahat at nakita nilang umakyat na ang dinosaur sa bubong. Kung ipagpapatuloy nila ang laban, tiyak na mamamatay sila. Biglang naalala ni Sofia na may tunnel dito. Nang marinig ito ni Ryan, iniutos niya ang pag-atras sa tunnel. Ang problema ay kung dadaan sila sa tunnel, hindi nila madadala si Loki na malubhang sugatan. Para hindi maging pabigat sa lahat, kusang loob na nag-alok si Loki na maiwan. Malapit nang sirain ng dinosaur ang bubong at pumasok. Kinailangan nilang gumawa ng isang masakit na desisyon. Kaya, naiwan si Loki mag-isa sa silid. Ang kanyang huling kapalaran ay mahuhulaan ng lahat. Maya-maya, ang iba pa, sa pamumuno ni Sofia, ay matagumpay na nakalabas sa tunnel. Kinaumagahan, sumakay ang grupo sa bangka sa ilog. Ikinwento ni Ryan sa lahat ang tungkol sa sikreto ng mga dinosaur. Kasabay nito, sinabi rin niya na nangako ang command center kagabi na magpapadala ng helicopter para iligtas sila. Ngunit ang resulta ay wala man lang anino ang nakita. Ang operasyong ito ay isang biro mula pa sa simula. Kung gusto nilang makalabas sa panganib, kailangan nilang umasa sa kanilang sarili. Sinabi ni Ryan na ang kagubatan na ito ay ang katapusan ng mundo. At ang kailangan nilang gawin ay iligtas ang lahat. Upang madagdagan ang kumpiyansa ng kanyang mga kasamahan, sinabi ni Ryan na kailangan lang nilang hanapin ang target. Pagkatapos ay ihulog ang ilang bomba doon. Hindi inaasahan, pagkatapos marinig ito, nagalit si Sofia. Mariin niyang tinutulan ang ganoong mapanganib na paraan. Bago pa man makapagtanong ang lahat ng dahilan, biglang nawalan ng malay si Sofia. Hindi nagtagal, nagising din si Sofia. Agad na nagtanong si Ryan kung bakit hindi ito maaaring gawin. Ipinaliwanag ni Sofia na ang particle collider ay napaka-unstable. Maglalabas ito ng mga wormhole na parang spark. Kung basta-basta na lang ihahagis ang bomba sa kagubatan, maaaring kumalat ang pagsabog sa buong mundo. At para mapigilan ang lahat ng ito, kailangan lang nilang hanapin ang collider at patayin ito. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nakita ng isang sundalo ang mga Dan Nitrace. Nasa pampang na sila. Pinayuhan sila ni Ryan na ilayo ang bangka sa mga halimaw. Ngunit, isang mas malaking panganib ang nagtatago sa ilalim ng tubig. Malinaw na napalibutan na sila ng mga ito. Kung hindi sila agad makakaalis sa tubig na ito, maaga o huli, kakainin sila ng mga ito. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng ilang pananakot, lumipat ang kanilang target sa mga nasa pampang. Hindi nagtagal, nakarating din ang pangkat sa target na kagubatan. Ngunit sa sandaling pumasok sila, nabalutan sila ng makapal na ulap. Maya-maya, ilang bulok na bangkay ang lumitaw sa harap nila. Agad na nagtaas ng pag-iingat ang lahat nang makita ito. Ngunit mabilis na natuklasan ng mga dinosaur ang kanilang anino. Ang biglaang pag-atake ay nagpahirap sa koponan na makatugon. Nahirapan silang bumangon, kinuha ang kanilang baril at binaril ang dinosaur sa tabi nila. Sa pagkakataong ito, hindi na niya inaalala ang kanyang sariling kaligtasan. Upang bigyan ng oras ang iba na tumakas, hindi siya nag-atubiling akitin ang dinosaur patungo sa pampang ng ilog. Nang makita niyang papalapit ito, tanging baril na lang ang magagamit niya para sa huling paglaban. Kinagabihan, nakipag-ugnayan ang squad sa command center. Iniulat nila ang kanilang posisyon at umasa na mabilis na magpapadala ng helicopter ang kanilang mga nakatataas. Humiling din sila sa piloto na gumawa ng malaking apoy, at magdala ng ilang labi. Nang marinig ito ng mga nakatataas, agad silang tumanggi at ibinaba ang telepono. Lumabas na matagal ng alam ng matataas na opisyal ng Amerika ang tungkol sa mga dinosaur. Gayunpaman, pagkatapos ng tawag, nagpadala pa rin ang mga nakatataas ng isang ganap na armado na helicopter. Kasabay nito, sinimulan ni Ryan ang pagtatalaga ng mga gawain. Iniutos niyang ganap na sirain ang target particle collider. Matapos ang lahat ng paghahanda, agad na nagtungo ang grupo sa base ng mga sundalong Ruso. Malinaw ang kanilang layunin, mabilis na pabagsakin ang mga gwardya sa tarangkahan. Pagkatapos, maingat silang pumasok sa loob. Hindi pa sila nakakalayo, nakita na nila si Borodin na nakatayo sa labas at nakikipag-usap sa kanyang mga tauhan. Ang iba pang mga sundalo ay ginamit din ang dilim bilang panangga. Matagumpay na nakalapit sa target na kagamitan at naglagay ng 3 blok ng pampasabog sa ilalim nito. Sa puntong ito, kinukwestiyon si Borodin ng kanyang mga tauhan dahil marami ring sundalong Ruso ang namatay sa kamay ng mababangis na dinosaur habang sinusubukan niyang
manipulahin ang isip ng kanyang mga tauhan upang pakalmayan ang sitwasyon. Biglang lumitaw sa harap ng lahat ang isang napakalaking Tyrannosaurus Rex. Lahat ay natakot at ibinuhos ang lahat ng kanilang firepower upang atakihin ito. Takot na takot din si Borodin at tumakas. Ngunit sa harap ng Tyrannosaurus Rex, lahat ay walang silbi. Sa isang iglap, ilang sundalo ang malupit na nilamon nito. Ang mas mapanganib pa ay hindi lang iisang dinosaur ang narito. Sa pinagsamang pag-atake ng mga Tyrannosaurus, ang base ng mga sundalong Ruso ay mabilis na naging impyerno sa lupa. Nakita ang dumaraming bilang ng mga dinosaur. Wala nang nagawa ang lahat kundi tumakbo ng buong lakas papasok sa gusali upang maghanap ng silungan. Si Borodin ay maswerteng nakaligtas at nakatago sa laboratorio. Gayunpaman, hindi pa rin niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Binalewala pa niya ang sitwasyon at inutusan ng mga tauhan ng laboratorio na ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Samantala, sa labas, ang base ay naging isang malaking kaguluhan. Ang mga sundalong Amerikano na nagbabantay sa kagamitan ay biglang nakatagpo ng isang pulutong ng mga sundalong Ruso. Hindi lamang kailangan ng magkabilang panig na iwasan ang mga atake mula sa kalaban, kundi kailangan din nilang patuloy na mag-ingat sa paglitaw ng mga dinosaurs sa paligid. Sa kabutihang palad, sa wakas ay natagpuan ni Ryan at ng iba pa ang laboratorio, ngunit hindi kasing simple ang mga bagay tulad ng kanilang naisip. Natuklasan ni Sofia na ang programa ay nasimulan na, at hindi ito maaaring ihinto sa pamamagitan lamang ng pagbunot ng saksakan. Kailangan itong patayin ng mano-mano. Sa gitna ng tensyon, biglang lumitaw si Borodin sa likod ng grupo. Kaya agad siyang pinagbabaril ng lahat hanggang sa mamatay. Pagkatapos, mabilis na pinutol ni Sofia ang mga cable, at matagumpay na naputol ang programa. Ngunit kasabay nito, isang kawan ng mga dinosaur ang umakyat mula sa butas. Hindi na nakapag-isip pa ang grupo at nakahagis lang ng ilang bomba at tumakbo patungo sa particle collider sa huling sandali. Lahat ay maswerteng nakalabas ng laboratorio bago sumabog ang bomba. Sa isang iglap, nagpakita ang bomba ng matinding lakas. Ngunit ang ilang dinosaur ay nakaligtas at humabol sa likod para bigyan ng oras si Sofia, at ang iba pa na makatakas. Nagpasya si Ryan na ipagsapalaran ng kanyang buhay para ilayo ang mga dinosaur. Kasabay nito, dumating na rin ang helicopter ng US Army sa pinangyarihan. Sakto namang nakatakas si Sofia at ang mga nakaligtas mula sa base. Ngunit habang sila'y sumasakay sa eroplano, sabay-sabay na sumugod ang napakaraming dinosaur patungo sa kanila. Sa gitna ng kulay abong ambon, sunod-sunod na bala ang pinakawalan, na nagbukas ng isang matinding digmaan. Napakaraming dinosaur ang tinamaan at bumagsak, ngunit ang hukbo ng Amerika ay nagtamo rin ng malaking pinsala. Sa huli, iilan lamang ang mapalad na nakasakay sa helicopter. Si Ryan naman ay naiwan sa base at piniling magpapasakit kasama ang mga dinosaur. Nang sumabog ang nakakatakot na pagsabog, ang helicopter, na may dalang mga nakaligtas ay nakapag-atras sa tamang oras. Ang Vulture Squad, na may 7th original na miyembro, ngayon ay mayroon na lamang isang mapalad na nakaligtas. Bagaman nawasak ang nuclear collider, hindi pa rin tuluyang nawawala ang mga dinosaur.